Debate? Ano debate? Bakit nag-away pa kung sino Locsin? Leandro, wala ka na bang natatandaan? Ha? Romina? Yes. Naging asawa rin ba kita? Romina, ilan ba naging anak natin? At ang una magsasalita sa debateng ito ay ang kandidato bilang presidente ng Partido Lakbay na sa Ginoong Tomas Locsin. Maraming salamat. Mga kaibigan, salamat po. Ito lang po ang masasabi ko. Kawawa po naman ang ating bayan kung ang ating iboboto sa pinakamataas na posisyon ay isang taong may sakit. Kailangan ng ating pamunuan ay isang matahimik at malakas na pamunuan. Isang magbibigay sa atin ng katahimikan sa ating bayan. Paano po mabibigyan ng sigla ang ating bayan? Kailangan po natin isang taong katulad ko, Locsin, hindi yung isang taong katulad ni... Alam na niyo kung sino siya. Isang taong may sakit na ulyanin pa! Kaya, mga kaibigan, yun lang po. Locsin for President. Maraming salamat. At ang susunod na magsasalita sa debateng ito ay ang kandidato bilang presidente ng Partido Nacional, Senador Leandro Montemayor. Can't you do something? Asan ang gamot ni Leandro? Elaine! Ernestina, anong gagawin ko? Paiinumin ko dito sa entablado? Wait. Am I missing something here? May sakit ba si Senator Montemayor? Ano nangyayari? Mga minamahal kong kababayan, pagpasensyahan ninyo kung natagalan akong sumagot. Aminin ko sa inyo, ako'y inantok sa mga pinagsasabi ng aking katunggali. Aminin ko rin sa inyo na tama siya sa parehong puntos. May sakit nga ang ating bansa at may sakit ako. Pero ang sakit ko ay sakit ng loob. Dahil sa sakit ng ating bansa, dahil kagagawa nito ng namumuno ngayon. Kanito natin ipagagamot ang sakit ng ating bansa? Sa kanila ba? Alam nyo naman na sila may kagawaan ng sakit ng ating bansa sa peace and order situation. Kung bibigyan pa natin sila ang partido nila ng 6 na taon pa, baka lalong lumala ang sakit ng ating bansa. Baka sa punerarya na ito damputin. Kaya bago sana mangarap ang isang
ambisyosong katulad ng aking katunggali, dapat ay nagpapunas muna siya ng kanyang uhog sa saya ng kanyang ina. At nag-aral muna ng konti para malaman niya na ang katandaan ay hindi batayan ng karunungan. Mga kaibigan, hinihiling ko sa inyo, iboto natin Leandro Montemayor sa pagka-presidente, Romina Salgado sa pagka-vice-presidente. Nak, are you okay? Asus, akala ko naman, hindi ka na naman nagsasalita, ah. Naku, kinabahan ako. Halika nga. Stand up, stand up. Wait. Yeah. Naku, you're heavy na. What are you doing there? Who are you waiting for? Daddy. Daddy? Opo. Bakit? Daddy said he will take me away. Hello, Carlito. Dapat manalo si Tomas. Kung hindi, Kung hindi, ano? kung hindi, makaka-experience ang Pilipinas ng pinakamalaking wholesale kidnapping ever pulled off by Amanda. Daddy! Charlie boy. Daddy, I saw you on TV. Talaga? Opo. Maraming salamat rin sa Camila. Daddy, wait. Saan pupunta yun? Ewan ko nga ba dyan sa batang yun, kanina pa yung ganyan eh. Upo ka muna. Sit down. Kanina nakabihis, tapos iniintay ka. Ewan ko ba kaya nga tinawagan kita dahil kawawa naman. Sabay na lang kayo mag-lunch, tapos pakibalik na lang mamayang gabi, ha? Oh, Daddy, oh. why did you bring your backpack? He said we will go. Ano? Hindi. Promise. Magla-lunch lang tayo today. There will be other days, Charlie, okay? Okay, Daddy. Sige po, mauna na po kami. Salamat ulit. Easy, bye-bye. Bye-bye, Lola. Mami. Anak, be good, ha? Opo. Hanggang kailan yan? Nung sa Exal kami ni Rafael. Pagsabihan mo yung bata para hindi maganap. So, what do you think? It's just one debate, Tito Tomas. But based on the latest survey, neck to neck na kayo. At lalaban pa rin tayo. Amanda, tayong dalawa lang nandito. Give it to me straight. Ikaw ang politician. May laban pa ba ako? Don't lose hope, Tito Tomas. Don't lose hope. May stake din ako dito. At hanggat hindi pa tapos ang eleksyon, lalaban tayo. Papunta na rin dito ang mga doktor mo sa ospital. Bakit? May sakit ba ako? No. Ilalabas na natin ang sakit ni Daddy. Gusto ko na rin manalo. Nakakatawa naman yung kapatid mo, Lucinda. Salat na sa balita, kaya pati sakit ni Leandro, ginagamit na. Kamusta na bang sakit niya? Ganun na ba talaga kalala? Hindi. No changes. It's not getting worse, but it's not getting better. Ako kung talaga naghahanap na ako ng away. Ididimanda ko tong si Amanda for fabricating such a lie. Ha! Lumalala na daw yung sakit ni Daddy. Sino yun? Doktor ni Daddy. Nawawala na naman sa sarili. Kita mo nga naman tong bahay na to, Ate Lucinda. Tayo-tayo naglolokohan. Vice President Salgado. Mr. President, I presume you are okay tonight? Definitely. Tonight is our night. Yes. Hello.
Senator, can we talk for a while? Sure, sure. Excuse me. Nurse Ricardo, you're such a sight to behold. And so are you and all of you. Thank you. Sayang wala rito ang bunsong kapatid. Naku hindi nyo ba alam nakipagpulong kina Alberto? Alberto? Oh, Alberto at Alicia? Why would I lie about that? Or didn't you know na masyadong madalas nakikita si Alberto sa bahay nila? Ano yan? Binibisita niya lang yung kanyang pamangkin? Akala ko ba, hindi makikialam si Tita Alicia kung sa politika. Tapos niya kay Alberto pa. Sa loob ang kulunon. Gusto niya tawagan ko ngayon para malaman niya talagang nag-meeting sila. Hindi na. Nakita naman ninyo kung paano kung pinaglaban ang pakikipagkaibigan ko kay Alicia. Yung pala siya ang sasaksak sa likod ko. Ganun talaga yon. Kunyari sila yung pinakakawawa, pero sila yung talagang magda-drama-drama lang. Ay naku, pag nalaman to ni Carlito. Hindi niya kailangan malaman. He's being fed with lies by Rosa Camila and he is lapping it up. Pagbabayaran nila itong ginawa nilang katrayduran sa akin. Tita Rosa Camila, pwede bang isabay ko na lang si Charlie pupunta sa San Dionisio? Total, doon din naman kayo boboto, di ba? Hindi naman sigurado kung boboto kami. Naman tayo hindi boboto. Sino boboto natin? Sino pa? Di si Leandro at si Romina pa rin. Ngayon ko lang nalaman kay Rosa Camila na doon ka na pala nakatira sa daddy mo ngayon. Hindi mo naman kailangang malaman yun, Rafael eh. Bakit hindi? Bakit mo ginagawa to kay Rosa Camila? Hindi ko rin alam. Alam ko nahuhulog na ako sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi mo ako mahal. Naaalala mo lang si Trina sa akin. Sabihin mo sa akin, hindi mo ako mahal. Hindi ako marunong magsinungaling, Rafael, sa pag-iibig. Hindi ko kayang gawin to kay Rosa Camila dahil minsan ko na nagawa to sa kanya nang agawin ko si Nestor. At hindi ko aagawin ang mahal niya ngayon. May Carlito na si Rosa Camila. Mag-usap-usap nga tayong lahat para matapos na to. Ngayong araw na ito, humigit kumulang 50 milyong Filipino ang kailangan bumoto para malaman kung sino ang susunod na presidente ng ating bansa. At ayon sa maraming political analyst, isa na ito sa pinakamaraming violence na nangyari patungkol sa eleksyon. As of today, 500 katao na ang nasasawi sa eleksyon. At pagkatapos ng hapon ay sisimulan na ang bilangan para malaman kung sino ang susunod na presidente, si Senator Leandro Montemayor o si Mr. Tomas Locsin. Serena, I can smell my victory. Hello. Hello. Tomas, you mean our victory. How did you like my interview against Leandro? Alam mo, Serena, half-hearted ang interview mo kanina eh. Kahit si Amanda, napansin eh. Ang kapal talaga nito si Leandro. Dito pa sa eskwelahan ko na pagbobotohan, gagawin ng ballot snatching. Hindi ka na nga. Anak, sumama ka na sa akin sa San Dionisio. Naghihintay na si Paloma dun. Tay, may iwan na lang ako dito sa Maynila. Nangangailangan ako ng maraming security doon. Ba't ka kaya iwan dito? Tay, ayoko na ho kasi makita yung asawa ko eh. Tay, matagal na ho siyang humingi sa akin ng annulment. Mukhang ibibigay ko na ako. Anak,
Alam mo bang malaking laban ni Senator na maging presidente? Magiging presidential daughter ni si Paloma. Hindi mo ba alam yun? Eh, hindi naman ho presidential daughter ang kailangan ko eh. Tunay na asawa. Huwag na muna ngayon, anak. Ano ka ba? Pag nakapasok na sila sa Malacanang, angat na rin tayo. Kalimutan mo na muna yung pag-ibig. Pwede naman kayo magsama ng walang pag-ibig, hindi ba? Alam mo, ang mahalaga, ha? Kasama tayo sa pagtaas nila. Naiintindihan mo? Salamat naman at kahit eleksyon, magkasama tayo. Inutos lang ni Daddy. Kahit alam niya magkaiba tayo ng boto. Lucinda. Nestor, tama na, nakukulili na ako eh. May kapalit na ba talaga ako? Tinatanong mo ba si Rafael? Mamayang gabi magmi-meeting kaming apat, ni Rosa, Camila at Carlito. Para maayos ng lahat. Para hindi ka na rin nagdududa. Pero hindi na kita babalikan. Halika na. Hi. Not in public, Carlito. So, pati in public, hindi na rin kayo pwedeng kausapin. Pagkatapos ng ginagawa mong pakikipag-usap kay Alberto Montemayor, let's go, Carlito. Alicia. Leandro, not in public, please. Sana naman si Daddy pa rin ang iboto ninyo. Kahit hindi kayo makakarating ng Malacanang, kahit kailan. Leandro, let's go. Let's go, Leandro. Rosa, Camila. Alam ko, pinagdududahan mo kung talagang may nangyari sa amin ni Rafael. Tulad ng pagdududa sa inyo ni Rafael kay Carlito. Wala naman nangyari sa amin ni Rosa, Camila. Pero nagmamahalan kami. Nahiya na siya sa'yo, Rafael, dahil nakapangako na nga siya na papakasalan ka. Carlito, hindi ako tulad niyo ni Phoebe na magpakasal noon walang pagmamahal. Mahal ko rin si Rafael. Ren? Ay, ibig sabihin ba nito eh, mahal mo rin si Carlito? Rafael, tulad mo. Dalawa kami ni Ate Lucinda ang mahal mo. Eh kung pareho pala kayong may mahal na iba, bakit niyo pa itutuloy ang kasal? Diba, dapat hindi niyo pinaglalaroan ng sakramento ng kasal. Katulad ng ginawa namin ni Phoebe. Mahal ko si Rafael. Mahal ko rin si Rosa, Camila. Pero di ba, Lucinda, mahal mo rin si Rafael? Muna tayo makagulo, Carlito. Kasal ka na kay Phoebe, kasal na rin ako kay Nestor. Pabayaan na natin sila. Pero tayong apat din naman yung masisira pag natuloy nga yung kasal nila eh. Yun ba ang gusto nating apat? Yung parati na lang tayo nabubuhay sa sakripisyo. Kaya tayo nagpulong-pulong dito para pag-usapan yung mga kaligayahan natin. Wala na bang gusto magsalita bago pa mahuli ang lahat? Mawawala